pinag-uusapan natin dito, marami na tayong experience sa kalamidad. Kayang-kaya na natin yan. Lahat na dumating sa atin. But warfare is totally different. Iba to. Horrific. Iba ang horror nito. Iba. Opo. Saan nga ba patungo ang ating bansa? Kapayapaan pa ba o sa digmaan? Bakit kaya tila nangangamba si Senator Robin Padilla at tinanong ang media kung handa nga ba silang ibuwis ang kanilang buhay sa digmaan? Handa rin ba tayo sakaling darating ang digmaan? Sagipin sana tayo ng Diyos at iligtas sa anumang panganib. Ngayon, pakinggan natin ang sagot ng media. Lang po ito, last question na lang ito para po sa media natin. Tayo po ba ay handa kung sa ating pong sarili, sa ating pong sarili, sa direksyon po na papunta tayo, sa tingin po ba nyo, tayo po ba saan? Papunta sa gera? O sarili po, ano lang po nito sa sarili lang po ito, sa sarili lang nyo. Saan po ba tayo papunta? Sa gera? O papunta po tayo sa kapayapaan? Apologies, Mr. Chair. I don't think it is responsible for a media entity to give an opinion. Either we are headed for war or not headed for war. We are just reporting what is happening. We give opinions from different sectors. We even ask the statement from China. Ganun po kabuo yung reportage namin. And I think that is what is needed in times like this, because a free and independent media that is responsible is never a bad thing. It is consistent with national interest and the interest po ng taong bayan. So gusto ko lang pong idagdag na whatever the next steps would be after this meeting po, we are appealing that there is nothing that would curtail freedom of the press. Because po, yun po ang kailangan even in times or even more so in times of conflict. Yun lang po. I-rephrase ko po. Opo. Ibig ko pong sabihin, as kayo po, naniniwala po ba kayo na kailangan kayong maging handa? Ano man. Opo, hindi ko po sinasabi na gera o ano. Kasi pinag-uusapan natin dito, marami na tayong experience sa kalamidad. Kayang-kaya na natin yan. Lahat na dumating sa atin. But warfare is totally different. Iba to. Horrific. Iba ang horror nito. Iba. Opo. So, kayo po, sa sarili niyo pong opinion, handa po ba tayo? Ang media, magkaroon nitong ganitong klase. Hindi ko po sinasabi na kayo ay pro ganito o kayo anti ganito. Tama lang po, maging independent kayo. No? Pero syempre, meron po tayong magiging obligasyon kapag nangyari ito. Pag nangyari ito, alam ko po ang primary mission ninyo is to save lives. Kasi yan naman tayo di ba po? Handa po ba kayo sa responsibilidad na yon? Pag dumating yon, yun lang naman po. Simple, very simple question. Are we ready to take the responsibility pag dumating? Kami po sa GMA, handang-handa na po kami to step up and take that responsibility. I think we have shown that po most recently in the pandemic. Quarantine po lahat ng tao, but kami, we keep on going to work. Our news teams are out in the field despite the risks, and I think we were able to fulfill our duty with regards to delivering the news and disseminating information. Nakita rin po natin yan dun sa Yolanda. Wala pong kuryente doon, and yet we deployed teams. Napakahirap po ng sitwasyon doon sa lugar na yon. Wala pong pagkain, wala pong kuryente, walang facilities, and yet I'd like to think we were able to deliver po. We were able to accomplish what we set out to do. Totally different ball game po yan, ano? Siyempre, nakikita din naman po natin sa ibang mga bansa, no? Like sa Gaza, nakikita natin yung danger sa media pag warfare na.
iba na yon. Totally iba na. Opo, naiiba na ang dynamics niya. So, sinasabi niyo po na you are ready. Yes, opo. Opo. If I may just mention po, even if it's not in the Philippines, nagpadala po kami ng tao sa Israel to cover. Nakarating na rin po kami ng Iraq. Nag-cover na rin po kami sa Afghanistan. So, dahil wala pa pong gera in our lifetime dito sa Pilipinas, I think our record would show na we are ready to step up and fulfill our duty. Support our government. And the people po. Apo. Salamat po. Maraming salamat po. Official na po ng GMA. Okay na po. Okay. Opo. Sa ano naman po, Channel 5. Mr. Chair, kami naniniwala na tungkulin ng media ang atang organisasyon namin na tulungan talaga yung taong bayan na magkaroon ng matalinong opinion. Diba? In times of like this, kailangan mo maging vigilant. Pero mahirap pa ka maging vigilant kung hindi mo naman alam yung hindi sapat yung impormasyon na nasa kamay mo. Mas mahirap naman magdesisyon. Diba? Pag kulang yung impormasyon. So kami, kasama ng mga iba pang kasamahan namin sa media, sinisikap namin araw-araw na kunin lahat ng perspektibo, anggulo, or iba't ibang panig para maging holistic yung impormasyon na ibibigay namin doon sa taong bayan. Sasabihin niyo po na kung tatanungin niyo po kami kung handa po kami, lagi pong handa na i-deliver po yung tamang impormasyon na patas, sabi po nung Sir Danny, accurate and fair. So yun lamang po sa panig po namin. Salamat po. Opo, ibig niyo pong sabihin, sir, even in time of war, hindi po kasi pag calamity, yes, andyan tayo, subok na tayo dyan eh. Pero iba kasi ang dynamics ng warfare. So, okay po kayo doon. Kung wag mo naman po sana mangyari. Inshallah, wag naman sana. Opo, kailangan po ihatid pa rin yung impormasyon. Yun po, sanay. Ng papel ng media para sumunod ng taong bayan. Maraming salamat po, sir. Sir Danny! Thank you, Mr. Chair. Personally, kasi tinatanong mo kanina, okay naman talagang ganun din. Talagang nakahanda rin kami kasi ganun din with GMA7. Papadala rin kami ng team even in Iraq, by mga times of conflict. Pero pag talagang dumating na nga doon sa punto na sana hindi nga mangyari, we're ready naman talaga to report what it is, kung ano yung nangyayari. No? At saka depende kung sino yung mga sources, yun ang gagamitin namin to get the news. Pero yung, as far as I'm concerned kasi, pag tinatanong mo kasi na, ready na ba kayo? Kasi war no, mga gera na to. Ako kasi I still believe na meron pa rin personal diplomacy na hindi na-exhaust, na hindi nagagamit siguro ng government or whatever. Kasi naririnig lang laging military side, naririnig. Kaya maganda rin yung talking head na somehow kung nagiging effective, na yun lang talaga yung paniniwalaan in terms of a armed conflict. Yun lang. Pero we're ready sa ABS, if ever. Maraming salamat po. Opo. Sir, Jose Policarpio, huling tanong na po yan. Opo. Ready na po ba tayo sa coverage and support ng media sa warfare? Mr. Chairman, first you have to consider the infrastructure. Kung kumpleto ba tayo sa transmitter, kumpleto ba tayo sa mga studio, kumpleto ba tayo sa mga tower. So, I think in disseminating the information, I think we're all ready. As a matter of fact, during Marshall, if I remember it right, estudyante pa ako noon, at one instance, all stations were taken over by the government. Ina-announce lang ako kung ano sinasabi ni Secretary Tatad. And I think the military, the government has that option and that facility to make announcement as one covering all station, covering all radio station. Kaya we have the infrastructure. We have all the generators necessary kung walang power. We have all the water connection kung kinakailangan. We have reserves in our different offices. And I think in any given time, or especially the major TV station, all the personnel are ready to go at a moment's notice. You go to Batanes, you go to Isabela, you go to Cagayan. In one flick, makakadisulat yan kasi ready naman ulat yan. So infrastructure-wise, we're ready. The generators operating. And that goes for all media outlets. Ang importante lang ho talaga, we rely on the government as to the single
voice, single mouth of the government in time of conflict or crisis. Salamat po. Ma'am, Ang gusto ko pong i-champion yung welfare at saka yung safety po ng individual na mga miyembro ng media. Kasi hindi naman na po siguro question kung mayabong yung demokrasya at saka yung kumbaga yung independence ng mga media organization sa Pilipinas. Pero ang gusto ko pong mapagtuunan po ng pansin ng hindi lang po yung mga may-ari po ng mga media entities but yung government as well. Yung napag-uusapan po ba yung trauma? Napag-uusapan ba yung kaligtasan ng mga nagko-cover? Kasi yung mga media staff po natin, sila po yung, ay mga frontliners, para rin po silang sundalo, tsaka doktor at tsaka nurse, sila po yung nauuna eh. So para po makapagbigay po sila ng tamang impormasyon at ng kalidad na balita para sa ating mga mamamayan, dapat po sila po ay ligtas at saka maaliwalas po yung isip. So gusto ko pong I want to bring this to the table na mapag-usapan ng mga may-ari po ng mga media companies. Meron po ba tayong proper safety gear para sa ating mga empleyado when they go out sa bagyo, sa gera? Kasi I believe po yung mga vest, hindi po accessible yan sa mga hindi military. So kung gustuhin mo po namin bumili ng, kunwari yung bulletproof vest para sa mga cameraman or mga reporter, hindi po kami makakabili. At saka yung usapin nga po na may bakuna ba sila or meron po ba silang trauma or debriefing, especially if they go to conflict areas. Pagbalik po ba nila, sila po ba ay nakakausap ng psychologist or psychiatrist, at yung kanila pong mental health ay naaalagaan po ba pagkabalik po nila sa mga matitindi pong mga coverages. So ito po'y bahagi po ng mga dapat pong pag-uusapan. Habang pinag-uusapan po natin kung tayo bilang as a nation, how are we going to handle if there's a crisis. So mahalaga po na malusog at saka safe po yung bawat isang mamamayan, media man o hindi. Yun po yung gusto ko pong ibato na usapin po sa pag-uwi po natin. Thank you po. maraming salamat po. Sir, nagtawan muna kita, sir, ha? Apo. Sir, apo. Sa side Are we ready, sir? Are we ready? sa side ng KBP po, we cannot speak for our our member networks. Pero I can speak for Manila Broadcasting Company, DZRH. Tama po yung punto ni Mang Jimmy Policarpio na equipment importante, transmitter, lahat. That's one side of the equation. And handang-handa po ang DZRH. Sa tauhan po naman, maraming factor yan. Although handa po kami, we'd like to believe that our people are ready. Ang pinakamalapit sa armed conflict na nangyari sa Pilipinas, yung coup d'etat, yung series of coup d'etat. And tungkol sa mga tauhan, mga reporters, siguro na-experience yung mga ibang networks to, ang hirap pigilan. Gigil na gigil sila mag-cover po. In fact, yung point ni Mama Ana kanina na kailangan i-debrief, tama po yun. Kasi iba po yung experience. Napasama po ako sa coverage ng coup d'etat. Iba po ang experience. It can be exciting pero shocking. Isang factor na nakita namin, pag hindi secure yung pamilya ng reporter o yung tauhan sa stasyon, pag-aalangan siya. That was true also in Tacloban and Baguio. You have to make their families secure in order that they're willing to do the coverage. So, yun po ang mga tinitignan namin sa DZRH, na hindi lang yung equipment, hindi lang yung tao, pero pamilya. Dapat may protocol doon kung paano yung pamilya in case gagamitin yung mga tauhan sa coverage. Yun lang po. Salamat po. Sir Dick Benson.
Handa po ba ang taong bayan? Ang taong bayan po, Mr. Chairman, handa na makinig sa media natin. Kaya lang kailangan din siguro masabihan na sila kung anong procedure, kung in case of extreme emergency, anong channel o anong frequency kung sa radyo man ang mananatiling 24 hours na nagbo-broadcast para kept informed naman ang taong bayan. Yun lang siguro, pero hintayin natin yun sa KBP, sa mga media outlets natin, yung mga major media outlets especially. And siguro sa ngayon pa lang, umpisa na natin na in case of emergency, meron kaming i-set aside na frequency, ito 24 hours, paulit-ulit yung news. So at least alam ng taong bayan kung saan sila makikinig. Salamat po. Practice makes perfect nga naman daw. Ano? Opo. Sir. Opo. Na halos nabanggit na ho lahat ngayon kung sa kahandaan po ng aming mga tauhan, pagamat kami maliit na network, siguro hindi naman po kalabisang magyabang. Bukod tangi po siguro ang mga empleyado lang ng SMNI ang nakapagtapos ng basic military course sa tulong ng ISMINCOM. Lahat po, magmula sa aming chairman of the board hanggang sa pinakamaliit na janitor, nag-undergo po ng military training sa tulong ng feed ng Hukbong Katihan. Kung sa kahandaan sa kapanatagan ng kalooban at pagtatanggol sa bayan, handa po ang aming mga tauhan. Ngayon, kung sa equipment, hindi mo tinatanong yan, we will rely of course on the major networks like Manila Broadcasting Company na pinakamalaki. 150 yata yung stasyon po ninyo, Kareji, ano? So, ganun kinakalamat tap ng gobyerno yan. Kami, bagamat 5 po, may problema lang ako kami malaki ngayon. Gustuhin man namin, limbawa, pumutok ang gera, wag naman, bukas makalawa, off the road kami. Kasi, nabusalan po eh. Pero kung sa kahandaan ng pagtatanggol sa bayan, palagay ko, hindi po yabang ito, nandiyan po, pati yung aming member of the board, mga babae, nag-training po yan sa army. Kaya kung gera, palagay ko, kami handang-handa rin. Yung equipment po, unti-unti na namin, bagamat hindi sinasabi ng gobyerno, unti-unti na po kami naghahanda. Helmet, yun nga lang, may requisition pa kami sa Firearms and Explosives Unit kung pwede kami makabili ng bulletproof vest. Kasi kailangan mo yan dahil yun yung natatanong, Mr. Chairman, ako'y kumover sa Falklands War, talagang kumpleto. Pati insurance, yun sinasabi ni Kareji na kinakailangan assured yung pamilya na pag ikaw ay namatay sa in line of duty na kumukover, dapat yung pamilya mo secured. Kasi pag hindi secured, naalala ko nung gera kay Aguinaldo at kay General Florendo, wala akong mabatak na na reporter. Pinadala ko si Claude Bitog. Nakalimutan ko, kasal pala niya kinabukasan. Kaya, ito ang sinasabing kahandaan. Dapat po maganda talaga lahat. Kasi may karanasan ako kami nila Danny Buenafe sa ABS-CBN nung pumutok ang Mount Pinatubo. At saka nung panahon ng Kudita, wala akong mga gas mask. Po dito. Lahat naman po kami naghahanda. At lahat po kami mga emergency plan, contingency plan, may mga redundancies po kami. Pero syempre po, sabi nga po nila, you don't know what you don't know. So, but kami po, gagawin po namin ng aming pagagawa para po paghanda pong ano ba pong emergency o challenge po ang ihaharap po sa amin. Siguro, banggitin ko rin po na napag-usapan po namin ni Seksani kanina na yung Manila Bulletin nga po at yung Manila Times, sa 2 World War na po ang napagdaanan, nandito pa rin po kami. Pati nga po yung gera po ng mga Pilipino at Amerikano, napagdaasan po namin. Siguro lang po, syempre, gusto ko lang po i-clarify na wala po kami nung mga panahon na yon. Pero siguro po, mataas lang po ang aking kumpiyansa sa mga Pilipino, lalo na po sa mga journalists natin, na to be resourceful at saka to
to be professional po in any crisis they will face po.